Kasunod po ng panguhol dapat pagpatay sa isang TNVS driver nitong Mayo, lalong nag-iingat ang maraming TNVS driver. At ang panawagan ng isang grupo sa gobyerno, magkaroon muli ng technical working group para maisulong ang mga protocol para sa kanilang kaligtasan. Saksi, si Nico Wahe. Namasada, na-hold up, nawala ng halos 2 buwan, hanggang matagpo ang wala ng buhay nito lang July 11. Yan ang sinapit ng TNVS driver na si Raymond Cabrera. Ang nangyari sa kanya, nagbigay ng pangamba sa iba pang TNVS driver. Hindi mo maiwasang makaramdam ka rin ng takot ba, mga biyahe. Kung saan kami naabot. Di natin alam kung anong mangyari sa atin sa biyahe. Matapos raw ang nangyari kay Cabrera, mas naging maingat na raw ang maraming TNVS driver. Si Ninoy, na isang dekada nang nagmamaneho ng TNVS, kabisado na raw halos kung sino ang dapat at hindi isakay na pasahero. Once na nag-book ka, nakita mo yung tatlo at alanganin ka, laging nakasara mga pintuan namin eh. Ako, ganun ginagawa ko eh. Bago ko sila isakay, titignan ko muna sila. Marami rin daw kasi ang nagpapabook lang. Pasensya na raw sa mga pasahero minsan, naniniguro lang. Si Ninoy ang chairman ng TNVS Community Philippines. Matapos ang nangyari kay Cabrera, mas madalas daw ang paalala niya sa mga kagrupo at kapwa driver. Mga kapuso, nandito tayo sa loob ng sasakyan ni Daddy Ninoy para samahan siya sa kanyang biyahe. At ngayon maririnig natin yung tinatawag nilang RTTS, yung isang application nila na para malaman kung ano nga ba sitwasyon ng mga driver ng iba't ibang TNVS habang sila ay bumabiyahe. Dito rin daw minsan humihingi ng tulong or SOS yung ibang mga driver sakaling mang may problema sa kalsada. Sa pamamagitan ng application na ito, magiging madali ang kanilang responde sakaling may kailangan ng tulong. Halos lahat ng grupo sa TNVS ay ginagamit ito para sa ating security, para sa ating rescue, at lalong-lalo na sa gabi para namomonitor ang bawat isa. Sa kinabibilangan niyang TNVS, marami raw security features na masisigurong ligtas hindi lang ang pasahero kundi pati ang driver. Huminto lang daw saglit ay magpa-prompt na ang app kung may problema ba sa biyahe. May audio recording din sa kasagsagan ng biyahe. Ang hiling niya, sana lahat ng TNVS may ganitong security features. Manawagan uli kami sa mga leading government agencies, lalo sa transport, na magkaroon uli kami ng isang technical working group para maisulong uli yung safety and security protocol ng mga sasakyan at ng mga driver natin. Ang LTFRB bukas daw sa mga suwestyon at dialogo sa mga TNVS. Sangayon din sila sa mas maayos at mas mahigpit na security features. Isang panawagan ng ahensya sa mga transport network company na maging mas maigting at ang security measure ng ating pong mga TNVS drivers pati mga pasahero. Katulad nga ng mga kung sakaling may emergency o kaya naman may something na peculiar dun sa biyahe na matagal nakatigil o kaya nawala, meron kaagad na sistema para matawagan ng pansin yung mga authorities para maiwasan yung mga krimen. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.